Praise yan. Thank you, Tina. Napakaganda ng mensahe. At syempre, ang ganda ng boses. Purihin ang Diyos. Amen. Gamitin ka patuloy ng Panginoon at marami mapagpala sa iyong boses. Purihin ang Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Napakabuti lagi ng ating Panginoon. Amen po. I-announce naman mamaya pero gusto ko pong i-announce na rin, paalala. Napakaganda po ng programa sa August 21. Ito po ay evangelism training workshop. Napakaganda ho nito. Tayo pong lahat na mananampalataya ay tinawag na mag-evangelize. Kaya itong panahon, pagkakataon, empower tayo ng wisdom, paano gawin po ito. At sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo, ay marami ho ang maaani na kaluluwa. Marami po makakakilala. At tinawag ho tayo dito ng Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya magsabi ng Amen. Amen. So ito po ay walang pasok. Yan po ay holiday. Kaya sama-sama ho tayo dito, mga kapatid. In-encourage ko po kayo. At bahala na po ang church na magbigay sa atin ng lunch. Amen? Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga na ito ay dadalhin ko ang salita ng Diyos tungkol po sa pagtitiwala. Tungkol sa pagtitiwala. At kailangan lahat natin po ito. Amen po? Kailangan po natin lahat ito magtiwala sa Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, buksan po ninyo dito po sa Isaiah chapter 26, 1-13. Sa Isaiah 26, 1-13. Tayo po'y tumayo. Yung pong mga may kakayahan na tumayo. Ayan. Babasahin po natin ito ng salitan. At sa huling talata, sabay-sabay po tayo. Salitan po natin babasahin. Anumang version meron tayo, o translation, English man o Tagalog, sabay-sabay po natin itong babasahin sa liitan. Ako muna po sa verse 1. Sa araw na yaon, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag na ang ating lungsod. Si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Ibinababa niya ang mga nasa itaas, ibinabagsak niya ang lunsod na kanilang tinitirhan hanggang maging alabok ang mga pader nito. Patag ang daan ng taong matuwid, at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, nangungulila sa iyo ang aking spirito. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Nagbabalak ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin. Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan. Sabay-sabay po tayo. O Yahweh, aming Diyos, may ibang Panginoon sa amin nanguna, ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong mga salita, sa pagbubulay nito, Lord. Dalangin ko ang iyong patnubay, ang iyong pangunguna. Pagpalain mo ito sa bawat isa na makikinig. At ito, Panginoon, hindi lamang namin matutunan, kundi ito po ay aming isabuhay sapagkat nasa
pagsasagawa, nasa pagsunod ang iyong pagpapala. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po makakaupo na. Ito pong aklat ng Isaiah, kinuha po ito siyempre doon po sa pangalan ng propeta na sumulat po nito, at ito po ay si Isaiah, na siya po ay nagministeryo sa huling bahagi ng ika-8 siglo, bago po ang ating Panginoong Hesukristo. 4 na hari po ang kaniya pong pinaglingkuran. Kaya umabot po ng 40 years, napakahaba na paglilingkod, ito pong lingkod ng Diyos na si Isaiah. Sabi po sa poimen, makikita ho ninyo yun pong tatlo pong main outline. Ito po tatlong bahagi ng aklat na ito. Yung pong verses 1 hanggang 39, yan po ay bago po itinapon sa Babylonia ang mga taga-Huda. Okay? Bago rin po, sabi ng mga scholar, bago rin po nawala ito pong Israel. Pero most probably ay ang patuon po ito doon po sa mga taga-Huda. Sa 40 hanggang 55, ito po naman yun pong magiging kalagayan ng mga taga-Huda kapag sila po ay naroon na sa Babylonia. At alam naman natin ang kasaysayan na hindi sila habang panahon sa Babylonia. Kasi po, ito pong chapters 56 hanggang 66, ito po naman yung panahon na bumalik na po ang mga taga-Huda dito po sa Jerusalem, under po ni Cyrus. Kaya yan po ang bahagi po, mga mahalagang bahagi nito pong Book of Isaiah. Sa makatuwid, ito pong ating binasa ay nakapaloob doon po sa yun pong mangyayari doon po sa mga taga-Huda. Kaya po ito pong unang bahagi, makikita ninyo yung panawagan ng pagsisisi, yung panawagan ng panunumbalik sa Panginoon, dahil may nakaamba, may nakaamba na pagsakop, pagkawasak ng Jerusalem. Kaya magiging hindi mabuti ang panahong iyon, ang sitwasyon. Pero ang sabi po dito sa unang talata, chapter 26 verse 1, sa araw na iyo'y ganito ang aawitin ng Huda. Ano po yun? Ang konteksto po nito pong 26 galing po sa 24 and 25. So bagamat meron pong nakaamba na pagwasak sa Jerusalem, pero meron pong tinatanaw na binanggit sa konteksto ng 24 and 25, yun pong ultimate triumph of the Messiah. Yun pong pagtatatag ng kingdom ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapapansin po ninyo dito po sa unang bahagi, ang binabanggit po dito ay lunsod ng Diyos. Anong katangian ang lunsod ng Panginoon? So nakatanaw po doon sa hinaharap, hindi lamang po doon sa pagbabalik ng mga taga-Huda sa Jerusalem, pero mas matindi pa na katatagan at pagtitiwala na dapat ay ilagak ang mga taga-Huda o tayo mga mananampalataya, sapagkat mayroong lunsod na inilaan ang Diyos para sa bawat isa. Amen po ba? Amen po ba doon? Hallelujah! Ano ba ang ibig sabihin ng salitang pagtitiwala? Ano bang ibig sabihin? Sabi po ni Webster, ang pagtitiwala ay tiyak na pag-asa sa katangian, abilidad, kalakasan o katotohanan ng isang tao o bagay. So nagtitiwala ka sa kanyang lakas, sa kanyang katangian, sa tao o bagay. For example, halimbawa, sa bagay na lamang, hindi ka naman uupo doon sa silya na alam mo na babagsak ka. Tama ho ba? Nagtitiwala yan. Naku po kayo, nagtiwala kayo diyan sa bangkong yan na hindi yan po babagsak. At kahit dagdagan pa ng isa yan, ay panatag kayo. Amen po ba? Pagka walang pagtitiwala at, uy, huwag kang tumabi sa amin, ay, nauga na rin aming silya.
Hindi wala kang pagtitiwala diyan sa silya mo. Pero panatag kayo, nakaupo diyan kasi nagtitiwala kayong matibay ang silyang inyong inuupuan. Tama ho ba? May tiwala ba kayo na matibay po yan? Di kayo ay panatag na kayo ay nakikinig ngayon. Kasi kung wala kayong pagtitiwala, baka ang isip niyo, ano gari, bibigay na. Baka isang anay na lang ang hindi napirma. Sabi nga, isang anay na lang ang hindi napirma. So, tiyak ang pag-asa mo sa katangian na yung kalakasan, yung katotohanan. Tingnan ho ninyo, nagtitiwala ka sa katangian niya, sa kalakasan niya. Kaya ano po ang resulta sa atin? Panatag po tayo dahil tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen po? Isa pang halimbawa, sabi doon, paglalagak ng kumpiyansa. No, pagtatalaga sa pag-iingat ng iba. Pwede kang, wala akong mapaghabilinan. Ari, malaking halaga. Pwede kang diyan muna. Nagtitiwala ka, inilalagak mo sa kanya. Titiwala mo sa alam mong magnanakaw. Ikaw naman yung nagbago na. Siguro, pakitago na lamang. Hindi mo ipagtitiwala. Di ba? Alam ninyo, buo ang ating tiwala sa pag-iingat ng Panginoon. Lord, itinitiwala ko sa iyo ang aking buhay. Pag itiniwala mo sa Kanya ang iyong buhay, sigurado, maiingatan ito ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang pagtitiwala ay hindi sa isip lamang. Kasama po dito ang pagtatalaga na nakikita sa gawa. Let me give you an example. Hindi sa isip lang, kundi mayroong pagtatalaga ng buhay. Paano mo ititiwala sa isip lamang kung ang sinabi, katulad ni Abraham, nyari lang, pumunta, iwan mo na yan, yung iyong pamilya, iwan mo na yung kinalakhan. Iwan mo na yan. At gusto kitang pagpalain. Gagawin kitang malaking lahi. Marami kang magiging mga apo. Pagtitiwala, kaya hindi agad sa isip lang kung ikay sa isip lang, evaluate mo, Lord, established na ako din 75 years old na ako. Gagawin mo akong malaking lahi. Ako'y matanda na. Bukod sa ako'y matanda na, baog pa ang aking asawa. Totoo ba yan? Evaluate mo sa isip mo. Di ba? Ang hirap isipin kung sa isip mo lamang. Pero kapag na-evaluate mo na ang iyong pinagtitiwalaan ay makapangyarihan, ang iyong pinagtitiwalaan ay makaya, ang iyong pinagtitiwalaan hindi siya bumibigo sa pangako, then hindi sa isip lamang, kundi itatalaga mo ang iyong buhay. Lord, nagtitiwala ako sa iyo, iiwan ko ang aking lugar na kinalakhan at pupunta ako sa lugar na ituturo mo sa akin. Yan ang tunay na pagtitiwala. Merong kasamang gawa. May kasamang aksyon. Pangalawa, ibinigay na nga si Isaac. Ito na naman, challenge na naman, hinamo na naman. Sa Genesis 22, Abraham, ialay mo yung iyong anak sa akin. Isipin ninyo, pag sinabing ialay, papatayin po yun. Kaya si Abraham may dalang panggatong, may dalang punyal. Pero alam ninyo, dahil nga siya nagtitiwala sa Panginoon, isipin ninyo, ibinigay na yung pagmumula ng malaking lahi. Tapos papatayin. Paano mangyari yun? Pero iba po si Abraham. Ano sabi niya doon sa mga kasama niya? Pupunta lamang kami doon at babalikan namin kayo. Hindi sinabi, pagka pinatay na si Isaac, ako na lang ang babalik. Hindi. Babalikan namin kayo. Alam niyo ba ang pagtitiwala ni Abraham? Kahit patayin ang kanyang anak na si Isaac, alam niya, kaya itong buhayin at tuparin ang plano at pangako ng ating Panginoon.
Praise God. Grabing pagtitiwala. Hindi kine-question ang gawa ng Diyos. Nagtitiwala siya sa gawaan ng Panginoon at sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kasi kapag nawala na yung pagtitiwala sa atin, mga kapatid, sa totoo lamang, ang marami mong tanong ay ito, bakit? Bakit ka garni ang nangyari, Lord? Bakit ganito? Bakit? Hindi ka dapat ay garni ang maganda, ganito ang maganda. Ito palagi ko'y maganda Ang sinasabi mo, Lord, parang mas matalino ako kaysa sa iyo. Hindi pwede natin lampasan ang karunungan ng Panginoon. Kahit hindi natin naunawaan ang sitwasyon, idinideklara natin, yes, Lord, mayroon akong bakit sa aking puso, pero hindi po ako mananatili sa tanong na bakit, kundi ako ay pupunta doon sa alam ko, meron kang magandang plano. Sa kabila ng lahat ng ito, ako'y magtitiwala sa iyo. Amen? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Napakaganda po ng illustration. Ito pong si Francis Ridley Habergal. Isa po itong writer na songwriter at nakiusap siya sa kanyang kaibigan. Siya po ay naghihingalo na pero naisip pa rin niya po itong request na ito. Sabi niya sa kaibigan, pakibasa mo nga. Siguro pakibasa mo yung sa Isaiah 42:6. Siguro gayon, ay naghihingalo. Lang naman, pakibasa mo yung ay naghihingalo Pero binasa po, tingnan po ninyo, ano yung sinasabi doon sa Isaiah 42:6. Ito po si Habergal, si Ridley, malapit na po siyang mamatay, pero nirequest niya sa kaibigan niya, basahin ito. Sabi, 42:6, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa English version, ang binanggit doon, meron sinabi, I will hold thy hand. I will hold thy hand. Pero ang ibinulong po ni Ridley ay ito, called, held, and kept. Hold, held, and kept. Sa Tagalog ay tinawag, hinawakan, at iningatan. Wow. Tinawag, hinawakan, at iningatan. At doon siya binawian ng buhay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tinawag siya ng Panginoon. At ang sabi, siya ay hinawakan. At hanggang sa huli, siya'y iningatan. At pagkatapos noon, siya po ay umuwi na sa Panginoon. Bakit tayo nagtitiwala sa Diyos? Bakit may dahilan tayo magtiwala sa Kanya? Una, binanggit po ang mensahe from verses 1 to 6 ng Isaiah 26. Dahil ang Panginoon ang ating kapayapaan. Ang Panginoon ang ating kapayapaan. Mula sa chapter 24 hanggang chapter 27, makikita natin ang mensahe ng paghatol sa kaaway ng Israel, pagpapatawad, restoration, at ito nga po sinasabi ko, ang tagumpay ng ating Panginoon. So alam natin na maliwanag ang mensahe ng pagpaparusa dahil sa pagtalikod, ngunit binanggit din ang kagalakan ng pagliligtas ng Panginoon. Saan makikita ang dahilan ng kagalakan? Verse 8 ng 25. Tingnan niyo, verse 8 ng 25, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. Wow! Pupuksain ang kamatayan. Ay, sino bang pwedeng pumuksa sa kamatayan? Hindi natin kaya. Pero ang Panginoon nagdeklara, sabi doon, papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata, aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang bayan. Ang kamatayan ang dahilan ng matinding pagluha ng tao. Yes, nakakasakit. Nakakapaiyak yun. Ano? Minsan tayo ay kapos. Nakakapaiyak din yun.
Kayo ba'y napapaiyak din kapag kakapos? Karamdaman, nakakapaiyak din. No? Pero ang pinakamatindi ang kamatayan. Kasi may posibilidad ang sakit gagaling. Kapag kakapos, pwede ka magkaroon, banda-banda roon. Ano? Kaya po kapag kapos, maraming nagiging taga-London. Ano gawin taga-London? Londito, London. Pala taga-London. Londito, London. Hindi ka nakapos. Meron na eh. Pero pakinggan ho ninyo ito. Kaya pwede tayo magtiwala sa Diyos. Sino ang pwede pag namatay, mabubuhay uli? Tatawagin mo si ganito, tatawagin mo si ganyan, mabubuhay uli. Sino ang pwedeng tawagin? Wala. Mula ho noon sa Genesis chapter 3, namatay ang pinakamatatanda. Basahin ninyo after ng Genesis chapter 3. Namatay ang pinakamatanda, 969. Si Methuselah. 969 nang namatay. Ngayon, 60, 65. Pero mas mababa pa eh. No. Sinong gusto mabuhay ng 900? Wala. Ganun bang 100 nga pahirapan. Kahit pa gusto ko 100, may reward ngayon kapag ka ikaw ay huminga ng huminga. Hanggang 100, may reward ka galing sa gobyerno, sabi nila. Ano? Sinong gusto hong mabuhay ng 100? Amen? Utan nyo, ayaw nyo mag-amen dahil hindi nyo sigurado. Sino nakapuksa sa kamatayan? Sino? Sino kapagtagumpay sa kamatayan? Ni isa, mula pa ho noon hanggang ngayon. Kahit ang pinakamatalino, kahit ang pinakamarunong, kahit ang pinakamayaman, walang nakapuksa sa kamatayan. Hello, mga kapatid. Wala ho makakasigurado. Kukuha ko ng 5 espesyalista. Meron pa akong dietitian. Sige, kumuha espesyalista sa mata, espesyalista sa saan pa? Kanya-kanya May espesyalista ka sa tuhod. Siyempre, meron din yan sa mga buto, sa mga, saan? Sa internal, sa puso, sa ulo. Mga espesyalista, sige, ipunin mo lahat. Tapos, may magtitimpla ng iyong pagkain. Konti lang ang bitchin. Di ba? Kahit na. Siguro, kasi ang goal ko, mabuhay ako na 100 taon. Kaya kailangan kong siguraduhin. May tagapagpaalala. Chudani, ikaw ay... Ako yon ha? Ako ang tinutukoy ko. Tulog na. 7:00 na. Para ako ay ilang oras ko dapat matulog. Ilan ba dapat oras? 8 hours. May taga-supply. Inom na. Dapat maka8 basong tubig. Inom. Tapos pagkatapos na at pagkatapos ng 1 linggo, namatay. dahil na aksidente. Okay tayo yun. hindi pala sa sakit sa hindi na aksidente pala. Sino nakapuksa sa kamatayan? Si Lord lang. Alam niyo kung bakit? Si Kristo namatay, pero pagkalipas ng 3 araw, nabuhay na mag-uli. At alam niyo ba, yung tagumpay na yon, ang tagumpay na yon, nakinabang din tayo. Sapagkat ang lahat ng sumampalataya, bagamat mamatay, ay muli ring mabubuhay. Purihin ang Diyos. Woo! Glory! Amen! Kaya, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Akala, pag namatay, talo na. No! Yung mga mananampalataya kay Kristo, hindi po kamatayan ay, yan po ang nagtagumpay, hindi po ang kamatayan nagtagumpay. Ang nagtagumpay ay ang Panginoon kasi siya ang pumuksa sa kamatayan.
At lahat ng sumampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Nasaan ngayon ang kapangyarihan ng kamatayan? Wala na. Sa mga mananampalataya, tayo po ay secured kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo po ay may pagtatagumpay. Sa nagtitiwala sa Diyos, siyempre, sa kasalukuyan, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Meron pa, tingnan niyo po, balikan natin ang 26. Chapter 26, sabi doon, patag ang daan ng taong matuwid. Resulta na yon ng ginawa ng Diyos. Bakit? Saan muna siya dumaan? Sinabi ho dito sa kasunod na bahagi, at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Bago pinatag, ano yun? Ano yung dinadaanan natin? Bago pinatag nila, alam, patagin ni Lord, patag na. Ibig sabihin, dumadaan man tayo sa bako-bako na daan. Bako-bako na daan. Hello? Hinayaan ni Lord, dumaan tayo sa bako-bako na daan. Hindi tayo ang papatag doon. Ang papatag daw doon ay si Yahweh. Kasama natin si Yahweh. Sa paglalakbay natin ito, kasama natin ang Panginoon. Amen? Pero yung bako-bakong daan, daanan mo lamang yon. Huwag mong tigilan. Hello? Yung bako-bakong daan, dinadaanan po yun. Hayaan mong patagin ni Lord. Pero huwag mong titigilan. Huwag kang tumigil sa kalungkutan. Huwag kang tumigil sa kabalisahan. Huwag kang tumigil sa problema, sa pagsubok ng iyong buhay. Huwag mong tigilan yon. Hayaan mo si Lord ang siyang gumawa sa iyong kabalisahan, sa iyong kalungkutan, sa iyong mga takot. Merong mga bako-bakong daan sa atin pong mga karanasan. Pero itinitiwala natin ito sa Panginoon para ang lahat ng bako-bakong daan na ito, daanan lang natin, pero wag nating titigilan. Pakisabi sa katabi, daanan lang natin. Pagka tumigil ka sa bako, Lord, mamamatay ka akong malungkot. Abay, nasa sa iyo. Lord, mamatay ka akong balisa. Abay, nasa sa iyo. Tinitigilan mo Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon, dinideklara mo, Lord, nasa climax ako, pero wala pa sa ending. Nasa climax pa lang. Kayo po ba'y nakapanood ng pelikula ni Fernando Poe Jr. noong mga panahong una? Kala mo si Fernando Poe Jr. ay patay na, napapagbugbog na, abay, nakakapumpiang pa. Akala mo lamang yon. Nasa climax pa kasi. Bihira ako pong napanood. Si Fernando Poe Jr. ay namatay. Bihira po. Yari na ang script. Sa climax, akala mo lamang talo na. Pero nabangon pa kahit mga hapon. Kaya sabi ng mga bata, parang bumangon lang yun. Parang bumangon lang yung mga hapong yun. Mga kapatid, nasa climax tayo. Akala mo matatalo na, pero hindi. Hindi tayo matatalo. Kasi kasama natin si Lord. The battle is not yours, but the Lord's. Ba't ka nakikibakay? Sinasarili mo. Alam mo namang hindi mo kaya. Ibigay mo sa Panginoon. Kasi, mas makapangyarihan ang Diyos. Tularin mo si David. Akala mo ako'y aso na may dalang patpat. Pero sabi ni David, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Sabi kay Goliath. Kasi ang pakikibakang ito, hindi akin. Ang pakikibakang ito'y sa Panginoon. Sa ating buhay, may mga bako-bakong daan. May mga sitwasyon, hindi naman talaga natin kaya. Pero sinasabi na, Lord, patagin mo ito. Kayo po ang gumawa sa aking buhay. Mapapanatag ka, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Ang kapayapaan mo yung Panginoon. Napakaganda ng binanggit din Sa verse 3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan. Alam po ba ninyo?
Sa orihinal na binanggit po dito, shalom, shalom. Ang ibig sabihin po, yung Hebrew word na shalom ay peace. Pag sinabing shalom, shalom, may intensity po yun. Na ang ibig sabihin po sa English ay perfect peace. Hindi lamang basta peace. Perfect peace. Shalom, shalom. Ganyan po ang mangyayari sa isang mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. Meron mang luha ng pait at sakit, ngunit meron ding luha ng kagalakan. Totoo ang luha, pero hindi lahat ng luha ay pait. Kayo po ba'y nakaranas na ng luha ng kagalakan? Sabi nga ni Boy Bonus, namatay ang kanyang magulang, hindi man lang naiyak dahil sa katigasan ng kanyang puso. Nagpatotoo yan dito noon, si Boy Bonus. Naalala po ba yan ng mga... Di ba? Namatay. Ang kanyang... Hindi man lang napaiyak. Pero nung siya'y nakakilala sa Panginoon, nako, parang bata. Nadama niya ang kagandahang loob ng Diyos, yung pagyakap sa kanya ng Panginoon, pagliligtas sa kanya ng Panginoon. Grabe, umiyak na sa ating Panginoon. Iyak ko yun ng kagalakan. Hallelujah. May iyak ng luha. May iyak ng luha. May luha ng pait. May luha na, may iyak pa eh. Luha ng pait, luha ng sakit, ng mga pagdurusa, pero may luha din ng kagalakan. Awit ito ng pagpupuri dahil sa pagtanaw ng gagawin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord. So kung meron tayong pinagdadaanan, kung tayo may pinagdadaanan na pakabigat, hindi pa tapos si Lord. Hindi dyan matatapos ang iyong buhay. Meron pang inihanda ang Diyos na mas maganda. Amen po? Hindi yan ang katapusan ng buhay. May inihandang mabuti ang ating Panginoon. Hindi kalungkutan ang wakas na nagtitiwala sa Diyos. At magagawa natin ito kapag tayo po ay nakapako ang isip natin sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag palingon-lingon. Nakapako. Talagang nakafix sa Kanya. Pag nakapako yan hindi nagagalaw. Nakapako nga pero pag yan ay hindi nakapako, titingin din titingin doon, titingin din Pero pag nakapako, straight talaga. Kay Lord lang. Kapag ka nakapako ang isip sa Panginoon, hindi ka mababalisa. Our Jehovah Shalom. Siya ang ating kapayapaan. Ang nagtitiwala ay panatag ang puso. Lahat ng panatag ang puso ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Pangalawa, dahil siya ang ating kagalakan. Dahil siya ang ating kagalakan. Verses 7 and 9. Patag ang daan ng taong matuwid at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Sinusunod namin ang mga kautusan mo, ikaw lang ang aming inaasahan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Anong sabi dito? Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap kita. Nawawala ba si Lord? Dahil hinahanap mo? Hindi po. Ang ibig sabihin po, intense desire. Yun po ang ibig sabihin. Meron siyang intense na desire. Kasi hindi naman nawawala si Lord Tenyo, kapag ka meron kang intense na desire, kapag ka ikaw may desire sa puso mo, willing kang maghintay. Tama po ba? Yung intense ang desire mo, willing kang maghintay. Kapag ka intense ang desire mo, pag merong gusto kang hanapin, talagang hanap ka ng hanap kasi intense yung desire mo. It is an expression ng intense ng desire ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon at hindi siya mapapahiya sapagkat ang Panginoon ay laging masusumpungan. Madiliman sa kasalukuyan pero naghanda ang Panginoon ng liwanag para makita
ang plano sa hinaharap. Merong ipuprovide ang Panginoon na mensahe ng plano ng Diyos upang hindi tayo manatili focus sa kadiliman sa kasalukuyan. Alam niyo, kapag kayo ay pumunta sa bahay namin, kung pupunta kayo at gabi, malapit doon sa gate, kayo po ay, amoy bulaklak. Akala may, nakakapangilabot. Wala hong nagpaparamdam doon. Meron ho kaming halaman doon na sa gabi lamang sobrang napakabango. Doon malapit sa gate. Kaya pag may dumaan doon, naku, may nagpaparamdam eh. Hindi nagpaparamdam yun. Natural yun. Dumaan ka ng katanghalian doon, di mo maamoy yun. Totoo yun, di mo maamoy yun. Pero dumaan ka ng gabi doon. No? Kahit alas 7, kahit alas 12 ng hating gabi, dumaan ka doon, ang bango. Alam po ba niyo, ang ganda ng illustration ito. Sa kadiliman ng gabi, pwedeng lumikha ng mabangong samyo sa paligid. Sa kadiliman ng ating buhay, pwede siyang gumawa ng mabangong samyo dahil hawak tayo ng ating Panginoon. Hello? Sa maduming lupa nga tumutubo ang halaman Maduming lupa, tumutubo ang halaman, nagbibigay ng magandang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak na rin. Pikadumi ng pinagtaniman. Pag hinukam, may bulati pa. Pero ang bulaklak, napakaganda. Pero ang pinagtaniman, bulatihin. Ay, bulating lupa yun ha. Ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng kulay. Pero pag tayo sa lupa, bulatihin. Out of the dirt, mula sa lupang madumi, gumawa ng napakagandang bulaklak. Mga kapatid, hindi ang layon kapag mahirap ang buhay, maraming pagsubok, maraming suliranin, hindi ang layon, wasakin tayo. Out of the dirt, pwede siyang lumikha ng magandang kulay sa ating buhay. Hello? Akala niyo ba kapag ang ginto inilagay mo sa apoy, natutunaw? Ang nawawala po doon, impurities. Ang nawawala doon, hindi ginto. Ang pinakikinang ng apoy ay yung ginto. Hindi nawawala ang ginto. Kumikinang lalo ang ginto. Ang patotoo mo bilang Kristiyano, pakinggan mo, ang patotoo mo bilang Kristiyano, lalong kikinang sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng buhay na hindi mo maintindihan. Kapag gumawa ang Diyos sa iyong buhay, sasabihin mo, hindi ko kaya, hindi kaya ng sinuman, pero ang Diyos ang gumawa nito, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, glory to God! Kaya hindi nakapagtaka. Si Pedro naduwag dati. Si Pedro, si Apostle Peter, na dati napakayabang. Si Apostle Peter, naduwag before Pentecost, after Pentecost. After Pentecost, namatay na yung nauna, maaaring siya isunod. Pero after Pentecost, mahimbing na natutulog habang ang church nananalangin para sa kanya. Paano nakakatulog yung malapit nang mamatay sa isip niya? Kasi ang buhay niya tiniwala sa Panginoon. Si Pablo at si Silas, kinulong sila, pinahangaw pa. Pero hindi po ang wakas ng buhay niya ay sa kulungan. May plano ang Panginoon, hindi nasa kamay ng tao. Kaya nakaawit pa rin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang kagalakan nila ay wala sa sitwasyon. Ang kagalakan nila ay nasa Panginoon. Sa Lord natin ilagak ang ating pong pagtitiwala. Sigurado, sasaya po ang ating buhay. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili, magkaroon lang ako nito, magkaroon lang ako niyan, magkaroon ng ganito, ako na ang pinakamasaya. Hindi totoo yan.
Kasi pagkalipas ng isang buwan, natanggap mo na yan, i-decide mo na naman iba. Hindi po nakaka-fulfill ng satisfaction ng anumang bagay dito sa mundo. Ang tunay na kapagpapasaya ay ang Panginoon po lamang. Wala na pong iba. Hallelujah. Walang kapantay na kagalakan ng hatid ng presensya ng Panginoon. Bakit po walang kapantay? Wala ka mang mga ganitong bagay na yan na hinahanap ng mundo. Pero sapat na si Kristo para tayo maging masaya. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Ang kalakasan ay dumarating kapag ka inalala natin, ang sabi po doon, kapag inalala natin ang katangian ng Diyos, yan po ang bulayin natin. Huwag nating bulayin na yung mga wala. Yung mga nangyayaring pait. Oh, Panginoon, Lord, masakit ho ang aking tiyan. Baka po ito may bukol na din sa loob. Naku, pag-ari po ay lumaki at pumutok di malalaso ng aking katawan. Ay pag ako'y nalaso ng katawan, di ako'y makukumatos. Ako kawawa ang aking pamilya. Haalagaan ako. Di ako po'y lalagyan din ng house. Doon na lang ako papakainin. Okay, tatagal ng ng 4 na buwan doon. Baka 1 taon ako'y patay na. Ay, masumakit lang ang tiyan. Hello? Ay, binulay na Nag-advance na. Ay, buto, kung advance ang ay advance ang isip. Kung mga ganong mga sitwasyon ay binubuhay, Lord, alam ko may dakila kang plano sa aking buhay. Panginoon, may gagawin ka. Sa iyo ko ilalagak ang aking tiwala. Nananalangin ka, umaawit ka. Kay buti-buti mo, Panginoon, kahit hindi mabuti ang sitwasyon sa iyong paligid, Lord, kay buti-buti mo, deklara mo. Sabihin mo, bulayin mo, yung ginawa ng Diyos sa mga lingkod niya. Yan ang iyong bulayan sa isip. Hallelujah. At siguradong mapapanatag ka, ikaw ay magiging masaya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tandaan natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa baku-bakong daan. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin si Lord. Kasama po ba natin si Lord? Naniniwala po ba tayo doon? Praise God. Iba kapag kasama si Lord. Pangatlo and last, dahil siya ang ating tagumpay. Wow. Praise God. Sabi doon, kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama niya siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh, hindi pa rin mapapansin. Nagbabala ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin. Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa upang makita nila ang pagmamahal sa iyong bayan. Gusto ko po ito, sabi dito, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. 13, O Yahweh, aming Diyos, may ibang Panginoon sa amin ay nanguna. Ano ibig sabihin niyan? Ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala. Alam po ba ninyo, kingdoms rise and fall. Mas maigi po magtiwala sa Panginoon dahil ang lungsod ng Diyos ay mas matatag. Wala nang tatatag pa sa lungsod na itinayo ng Panginoon. Wala na po. Akin pong binasa ang history ng mga pananakop noon na kinikilalang malalakas noon, pero bumagsak. Noong 3,000 to 858 BC, ang malakas noon ay mga Egyptians. Pero alam po ba ninyo, ito po ay nadipit ng mga Assyrian? Ang Assyrians noong 858 to 612 BC, yung Nineveh, yan po ay winasak ng mga Medes at Babylonians. In 612 BC, ito po ay dinefeat, ito po ay tinalo ng mga Babylonians. Ang mga Babylonians naman, noong 605 to 539 BC, sinimulan ni Nebuchadnezzar pero ended by Medes and Persians. Yung Media Persia, 539 to 532 BC,
destroyed by Babylon, established by Cyrus. And at the end, ended by defeat by the hands of Alexander the Great. Tingnan niyo yan. 331 yung Grecian, 331 to 31 BC, Alexander defeated the Persian and established the Greek world, ended by Roman. Dinipit po ni Alexander ito po mga Persian, at yung Roman 31 BC through New Testament fell to Germanic invasion. At makikita natin yung prophecy, mayroon pong tinatanaw na revived Roman Empire. Magkakaroon po ng one world government, pero hindi po ito ang pinakamatatag. Pakinggan ho ninyo ito. Ang pinakamatatag ay ang tatatag ng Panginoon, ang bagong Jerusalem. Saan ka nakakita ng isang kingdom ng mangangako ng wala ng kamatayan? Saan ka makakakita sa kingdom mula sa Egyptian hanggang dito sa Grecian, hanggang sa revived Roman Empire? Saan ka makakakita ng mangangakong wala ng digmaan? Pakinggan ninyo, wala ng digmaan, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagluha, walang sino mang kingdom na pwedeng mangako niyan. Walang may kakayahan. Ang mga kingdoms noon, sila po ay naging na-establish pero bumabagsak. Hinayaan ng Panginoon. Ang meron lamang pangako na kingdom at lungsod na wala ng pagluha, wala ng kamatayan, wala ng gera, walang paghahari ang kasalanan, wala na pong pwedeng mag-offer niyan at wala nang pwede na gumawa niyan kundi ang kingdom lamang ng ating Panginoon nang sinasabi, inilaan para sa mga matuwid. Ang sabi dito, verse 2, buksan ang pintuan at hayaan ang matuwid na bansa na laging tapat. Alam po ba ninyo, yung lungsod na yan na inilaan ng Diyos, na ginawa na yan ng Panginoon, inilaan yan para sa mga mananampalataya. Future po yan. Inihanda na yan ng Panginoon at mararanasan natin kung tayo po ay nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Huwag natin tingnan lamang iyang kasalukuyan. Tingnan natin yung dakilang bagay na gagawin ng ating Panginoon. Tumingin tayo. Yes, hindi natin dinideny ang katotohanan. Lord, may pagsubok, may problema, may mga challenges. Tunay yan. Pero hindi yan ang wakas ng iyong buhay. Hindi yan ang wakas ng plano ng Diyos. May mas magandang inihanda ang ating Panginoon. Ang nagtitiwala po'y mananagumpay. Alam po ba ninyo? Ang nagtitiwala po sa Diyos ay mananagumpay, hindi po talunan. Ang nagtitiwala sa Diyos ay mananagumpay. Hindi ka kayang talunin ni Satanas ng kanyang mga kamay. Hindi ka kayang talunin ng iyong sitwasyon. Kasi kasama natin ang Panginoon na nagtagumpay na at ginawa tayong mananagumpay. Hindi po ito isang confession lamang na positive confession na walang katotohanan. No, it is a declaration of faith based on His promises. Hindi po ito ilusyon na haka-haka. Hindi po. Tunay po ito. Ang lungsod ng Panginoon na Kanyang itinayo para sa mananampalataya, tunay po yan. Mararanasan po yan sa hinaharap. Masarap po na tumira sa lungsod ng Diyos. Hindi sa labas ng lungsod, sa loob ng lungsod ng Panginoon at walang sino man pwedeng magwasak pa nito at walang may kakayahan sapagkat ang itinatag ng Diyos,
hindi kailanman masisira, madidestroy ng kahit sino paman. Magtiwala tayo sa Panginoon. Tayo po tumayo. Habang piniplay po, sabayan natin yung awit na Are, di ka nagkulang. Awitin po natin ito, mga kapatid. Ang ganda po ng mensahe ng awit na ito. Hallelujah. Ipahayag ng ating labi ang ating papuri at pasasalamat. Hindi tayo nagpupuri dahil tayo may problema. Hindi tayo nagpupuri dahil tayo may sakit. Hindi tayo nagpupuri dahil tayo po ay salat. Di po. Nakakaiyak po talaga yon. Pero tayo nagpupuri dahil alam natin may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. At may magandang plano siya sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Do not lose hope. Put your hope in God. Yung sinabi doon, be stayed. Ibig sabihin doon, stand fast upon. Be established. Lean on. Mapanatag ka. Yun ang ibig sabihin nun. Not to your own understanding, but we declare who He is in our lives. Pa-play, di ka nagkulang. Isinend sa multimedia. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ayan. Awitin natin po ito, mga kapatid. Hallelujah. Oh, glory to God. Paglabas natin sa lugar na ito, hakbangan natin ito. Hakbangan natin po ito, mga kapatid. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw. Oh, glory. Siya ang ating Mesaya, tagapagpalaya, nagtayo ng lunsod na di kayang ibagsak. Ikaw lang ang sasambahin. Oh, glory. Opo, Jesus. May suliranin man, agi kang Amen. Ikaw lamang. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Oh, glory to God. Tulungan mo kami na sa iyo umasa at magtiwala. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama'y panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan
ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laag. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ko'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka Opo, Panginoon. Siya nga po, O Diyos, laging laang ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Tulad ng isang bata na nasa kandungan ng kanyang mapagmahal na magulang, di siya nababalisa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya dahil siya'y nasa pag-iingat ng kanyang mapagmahal na magulang. Kami, Panginoon o Diyos, inilalagak namin ang aming tiwala sa iyo dahil ikaw ay perpekto sa pagmamahal. Higit sa kanino mang pagmamahal. Panatag ang aming puso dahil ang Panginoon ang aming kasama. Oh, hallelujah. Silang nanghihina ay palakasin. Silang mga nasa pagsubok at kabigatan ng problema. Panginoon, ikaw ang nangako, ikaw ang magpapatag ng aming daan. Hindi namin kaya, opo, pero kaya ng aming dakilang Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya ng aming dakilang Diyos. Kayang-kaya ng aming Panginoon na lumikha ng langit at ng lupa. Kayang-kaya ng aming Panginoon na nagbigay ng buhay. Kayang-kaya ng aming Panginoon na siyang pumuksa sa kamatayan. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat po. Sapagkat walang panahon na hindi mo kami sinamahan. Araw-araw, kayo ang Diyos na nagsabi sa iyong mga pangako na kung kami ay lalapit sa iyo, hindi mo kami itataboy. Salamat po, meron kaming mapagmahal, makaya na Panginoon, handang saklolo sa anumang kabagabagan, ang matibay naming muog, ang matibay naming kanlungan, ang aming tagapagligtas, ang aming tagapagtanggol, siyang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Wala na kaming hahanapin pa. Kay Kristo, may kapayapaan kami, merong kagalakan, at meron kaming tagumpay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Tulungan mo kami na palaging magtiwala sa inyo. Tulungan mo kami na laging sa iyo ay tumingin, laging sa iyo ay umasa, dahil alam namin, ang sa iyo'y umaasa, hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya ang nagtitiwala kay Yahweh. Maraming salamat. Pinalakas mo kami ngayong umaga
Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na nagtitiwala sa Diyos ay magsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makaupo na. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating kabalisahan sapagkat siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Tayong lahat po ay manalangin para sa ating tithes and offering. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, bawat isa sa amin ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapala, patuloy mong ibinibigay sa amin araw-araw. Nasa bahagi kami ng aming pagsamba, ng pagkakaloob, pagbibigay sa iyong gawain. Salamat po sa mga hanap buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Sa patuloy mong pag-iingat at pagbibigay ng kalakasan ng mga katawan, salamat ng marami, Panginoon. At maging ang aming mga kapatid na nasa ibang lugar, sa ibang bansa, patuloy mo rin silang i-bless sa kanilang pagkatrabaho para patuloy ding makapagkaloob sa iyong gawain. Maraming salamat po, Panginoon, at ang salapi na malilikom ngayong umaga, dalangin namin, Panginoon, na ito ay magamit sa pagpapalawak pa ng mga gawain, mga ministeryo sa labas, sa mga pagmimisyon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang mga kamay na magbibigay ng masaya ngayong umaga. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.